Si Joy ay mahilig tumingin ng mga lumang gamit sa mga ukay-ukay. Isang araw, napadaan siya sa isang maliit na tindahan na hindi niya pa napupuntahan. Walang gaanong tao at may amoy ng alikabok sa loob. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang simpleng dilaw na damit na nakasabit sa dulo ng rack. Luma na ito, pero may kakaibang alindog ang tela na tila kumihila ng kanyang tingin. "Magkano po itong damit?" tanong ni Joy sa tindera. Napatingin sa kanya ang matandang tindera at matagal ito bago nagsalita. "100 na lang yan, iha. Matagal lang nandito yan. Hindi na binibili ng iba." Huminto ito at nagdagdag, "Pero ikaw, bagay sa'yo," saad ng tindera. Hindi na nag-isip si Joy at binili ang damit. Nang makauwi siya, excited niyang sinuot ito. Maayos ang fit at bagamat luma, magana at komportable ito. Humiti siya sa salamin at inisip kung saan kaya bagay itong suotin. Ngunit noong gabing iyon, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Joy. Sa kanyang panaginip, nakita niya isang babaeng nakatalikod, suot ng parehong dilaw na damit. Ang babaeng ito ay nakatayo sa isang masukal na kagubatan, hindi gumagalaw, tahimik lamang. Maya-maya, bigla itong bumaling sa kanya, pero walang mukha ang babae. Isang blankong espasyo ang naroon, na tila walang emosyon. Nagising si Joy na humihingal. Akala niya bangungot lang iyon, pero siguro dahil sa stress, pinilit niyang huwag na itong pansinin. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, napapansin ni Joy na bawat beses na sinusuot ang dilaw na damit, may kakaibang bagay na nangyayari. Nagsisimula siyang makakita ng mga anino sa gilid ng kanyang paningin. Mga anino na nawawala kapag siya'y humaharap. Minsan, parang may malamig na hangin na dumadaan. Hindi nakasarado ang mga bintana. Madalas, naririnig niya ang mahihina at tila bulong na tunog mula sa paligid. Isang gabi, habang siya'y nag-aayos ng gamit, biglang napansin niya ang damit na nakahangin sa kanyang kwarto. Pero kakaiba ito ngayon. Ang dating dilaw na kulay ay tila naging mas madilim. Parang naging maruming ginto. Habang pinagmamasdan niya ito, tila humahaba ang anino ng damit at dahang-dahang gumagalaw sa sahig at palapit sa kanya. Napalunok si Joy at dahang-dahang lumapit sa damit para tingnan ng malapitan. Sa ilalim ng ilaw, mukhang normal lang ito. Tumawa siya sa sarili. Iniisip na siguro'y pagod lang yun, namamagmata. Ngunit ng gabing iyon, napanaginipan niya ulit ang babaeng walang muka. Pero ngayon, mas malapit ito. Kitang-kita niya ang dilaw na damit na suot ng babae, ang mga gusot sa tela, at ang bibigat na hakbang nito. Nakatingin ito sa kanya, kahit walang mga mata, at naririnig niya ang bulong nito. "Suot mo ulit, suot mo." Nang magising si Joy, ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Parang hindi siya makahinga. At sa dilim ng kanyang kwarto, nakitaan niyang siluwetang dilaw na damit. Nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Napabalikwas siya, sumigaw, ngunit wala siyang ibang kasama sa bahay. Walang sagot. Agad niyang kinuha ang damit, inilagay sa isang supot at lumabas ng bahay. Gusto niya na itong itapon, ngunit habang naglalakad siya sa kalsada, pakiramdam niya'y sinusundan siya ng malamig na hangin at ang anino ng dilaw na damit ay tila gumagalaw sa ilalim ng poste ng ilaw. Nang makarating siya sa ilog malapit sa kanilang lugar, tinapon niya ang damit doon.
umaasang matatapos na ang lahat ng kababalaghan. Ngunit pag-uwi niya, nadatnan niyang nakasabit na ulit ang dilaw na damit sa kanyang aparador. Tuyo at malinis. Parang hindi ito naitapon. Hindi na nakatulog si Joy ng gabing iyon. Kinabukasan, nakita na lamang niya ang kanyang mga kapitbahay na nakabukas ang pintuan ng kanyang bahay. Walang tao. Ngunit sa sala ay may isang dilaw na damit na nakalatag sa sahig. Walang nakakaalam kung saan pumunta si Joy. Ngunit sinasabing sa gabi, may nakikita silang anino ng isang babaeng walang muka na nakatayo malapit sa ilog. Suot ang parehong dilaw na damit.